ang anak na akala kong patay. Biglang bumalik sa burol ng sarili niyang ama, at ang lihim na binulgar niya, winasak ang buong pamilya. Umuulan ng malakas noong gabing iyon. Parang nakikiiyak ang langit habang nakatayo si Aling Teresa sa harap ng kabaong ng asawa niyang si Mang Roberto. Nanginginig ang kamay niya habang hawak ang puting panyo. Hindi mo man lang ako hinintay, mahina niyang bulong habang tumutulo ang luha sa namumugto niyang mga mata. Sa loob ng punerarya, puno ng kamag-anak. May umiiyak. May nagbubulungan. May nag-aabang ng mana. Pero walang mas nakakabigat kaysa sa katahimikan ng panganay nilang anak na si Marco. 7 taon nang nawawala si Marco. 7 taon nang walang paramdam. At 7 taon din naniwala ang lahat na patay na siya matapos ang aksidenteng nangyari sa barkong sinakyan nito papuntang Maynila. Kaya noong gabing iyon, halos himatayin si Teresa nang bumukas ang pinto ng punerarya. At isang basang lalaki ang dahan-dahang pumasok. Nakayuko. Mahaba ang balbas. Payat. Pero pamilyar ang boses. Mae. Parang tumigil ang mundo. Napahawak si Teresa sa kabaong. Marco. Nagkagulo ang lahat. Diyos ko, sigaw ng tiyahin niyang si Linda. Multo ba yan? Nanginginig na sabi ng isa. Humakbang si Marco palapit sa kabaong ng ama niya. Nanginginig ang labi niya habang pinagmamasdan ang malamig na mukha ng ama. Huli na pala ako eh. Tumulo ang luha niya. Pero bago pa man siya mayakap ng ina niya, biglang sumingit si Carlo, ang bunso nilang kapatid. Wala kang karapatang bumalik dito. Napatigil ang lahat. Galit na galit si Carlo. Namumula ang mukha. Alam mo bang dahil sa'yo araw-araw umiyak si Papa? Carlo, pigil ni Teresa. Pero hindi tumigil ang binata. Iniwan mo kami. Tapos babalik ka ngayong patay na si Papa. Tahimik lang si Marco. Pero maya-maya, may inilabas siyang lumang envelope mula sa bag niya. At alam mo bang hindi ako kusang umalis? Napakunot no ang lahat. Ano nang ibig mong sabihin? Tanong ni Teresa. Dahan-dahang inilapag ni Marco ang envelope sa ibabaw ng kabaong. At may katotohanan kayong dapat malaman tungkol kay Papa. Biglang nanlamig ang buong silid. Binuksan ni Teresa ang envelope. At doon niya nakita mga litrato, mga resibo, at isang DNA test. Nanlaki ang mata niya. Hindi pwedeng totoo ito. Lumapit si Carlo. Pero nang makita niya ang papel, parang nawalan siya ng hangin. Hindi ako tunay na anak ni Papa, bulong niya. Biglang umiyak si Teresa. Marco, saan mo nakuha ito? Huminga ng malalim si Marco. Bago ako mawala nalaman ni Papa na may relasyon ka noon sa matalik niyang kaibigan. Parang sinaksak sa dibdib si Teresa. Tahimik ang lahat. Tanging ulan lang ang maririnig sa labas. Hindi ko sinasadya, umiiyak niyang sabi. Pero bakit ako ang pinaalis niya? Sigaw ni Marco. Nagulat ang lahat. Dahil ako ang nakakita sa totoo. Biglang bumagsak ang upuan ni Tita Linda sa sobrang pagkabigla. Hindi ako namatay sa aksidente, umiiyak na sigaw ni Marco. Pinahanap ako ni Papa sa mga tauhan niya para mawala ako. Napatakip ng bibig si Teresa. Ayaw niyang masira ang pangalan ng pamilya natin. Napaupo si Carlo habang tuluyang bumuhos ang luha niya. Lahat ng buhay ko kasinungalingan. Lumuhod si Marco sa harap ng kabaong. Galit ako kay Papa sobra. Pero kahit kailan hinintay kong tawagin niya ulit akong anak. Tahimik. Masakit. Parang bawat tao sa silid ay nilalamon ng sariling konsensya. Makalipas ang ilang minuto, may lumapit na matandang lalaki sa pinto. Si Mang Felix. Dating driver ni Mang Roberto. Hindi na kayang dalhin ng konsensya ko ang sikreto, umiiyak niyang sabi. Napatingin lahat sa kanya. Totoo ang sinabi ni Marco. Parang sumabog ang buong silid sa iyakan. Si Sir Roberto mismo ang nagpagawa ng peking ulat na patay na si Marco eh. Napahagulgol si Teresa. Pero bakit? Dahil nanginginig na sagot ni Mang Felix, mahal na mahal niya ang reputasyon niya kaysa sa sariling pamilya. Parang pinagsakluban ng langit at lupa si Carlo. Ang lalaking hinangaan niya buong buhay niya. Hindi pala perpekto. At ang kapatid na kinamuhian niya. Siya pala ang pinakanasaktan.
Lumipas ang gabi na puno ng iyakan, sigawan, at mga katotohanang matagal itinago. Pero bago matapos ang lamay, may ginawa si Marco na lalong nagpayanig sa lahat. Lumapit siya kay Carlo at inyabot ang envelope. Hindi mahalaga kung kadugo mo si Papa o hindi. Tahimik si Carlo habang umiiyak. Dahil ikaw pa rin ang kapatid ko. Tuluyang napaluhod si Carlo habang yakap-yakap si Marco. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, nagkaayos ang magkapatid sa harap ng kabaong ng lalaking sumira sa kanila. Moral lesson: hindi lahat ng sikreto kayang ibaon habang buhay. Kapag pinairal ang pride, kasinungalingan, at takot sa kahihiyan, pamilya mismo ang unang nasisira. Ang tunay na pamilya ay hindi nasusukat sa dugo o pangalan, kundi sa pagpapatawad, katotohanan, at pagmamahal na kayang manatili kahit matapos ang matinding sakit.